Sasapit ang 1,000 taon, sinisilang ang isang perlas ng kaguluhan. Kinakain ito ang enerhiya ng araw at buwan na magbibigay sa kanya ng hindi masukat na kapangyarihan. Dahil dito, ang kataas-taasang Panginoon ay pinadala ang dalawa niyang disipulo na magkapatid na sina Taya at Shen upang pigilan ang perlas. Ngunit ito'y nakahigop na ng sapat na enerhiya kaya't walang laban sa kanya ang dalawa. Dahil dito ang kataas-taasang Panginoon na ang gumawa ng trabaho. Kinulong niya ang perlas at gamit ang kanyang kapangyarihan ay hinati niya ito sa dalawa. Ang asul ay ang Spirit Pearl habang ang pula ay ang Demon Peel at ito'y mapanganib. Kaya't sinumpa niya ito na matatamaan ng kidlat at mawawasak pagdating ng 3 taon. Pagkatapos ay pinagkatiwala niya ito kay Taya at binigyan ng misyon na ibigay ang Spirit Pearl sa anak nina Li Jing at Lady Ying. Kaya't si Shen ay nagselos sa binigay na tiwala ng Panginoon sa kapatid. Ngayon ay nahanap na ni Taya ang mag-asawa at agad niyang sinabi sa dalawa na ang Spirit Pearl ay ipagkakaloob sa kanilang anak. Nang araw na manganganak na si Lady Ying, ang lahat ng mamamayan ay pumunta para magdiwang. Pero sa sandali ding yun, nandoon si Shen at ito'y gumamit ng spell na kayang kontrolin ang tao, kaya't nagawa niyang nakawin ang Spirit Pearl at binigay ang Demon Peel sa anak ni Jing. Sinubukan naman ni Jing na sirain ang bato para mapigilan ang proseso ng pagbigay ng Demon Peel sa kanyang anak, pero huli na ang lahat. Sinilang ni Yin ang isang bilog na sanggol na may pulang marka sa noo. Ito'y gumulong sa lupa at kalaunan ito'y tumayo na binabalutan ng apoy. Siya si Nesha, sinisira ni Nesha ang lahat ng kanyang makita, kaya't nagsitakbuhan ang mga tao. Sa sandaling ito nilabas ni Taya ang bilog na bagay para iselyo ang kapangyarihan ni Nesha at nagdesisyon siyang patayin si Nesha. Pero agad siyang pinigilan ni Yin at nakiusap na huwag patayin ang kanyang anak. Kalaunan may lumapit na matandang tao at nagmungkahi ito na hindi nararapat mabuhay ang bata para sa nakararami. Bilang ina ay hindi niya kayang saktan ang anak at dahil sa kanyang pagmamahal, si Nesha ay biglang nawala ang pagiging bayolente. Sinabi ni Taya na sinumpa si Nesha na matatamaan ng kidlat pagdating ng 3 taon at ang ibig sabihin nito ay wala siyang kawala sa kanyang tadhanang mamatay. Dahil dito ang kanyang ama na si Jing ay nagdesisyong pumunta sa langit para makiusap sa kataas-taasan na tanggalin ng sumpa, pero pagdating nila ay wala ito at matagal pa bago makabalik. Kaya't sinabi ni Taya na umalis na lang sila dahil ang isang araw sa langit ay katumbas ng 1 taon sa lupa. Samantalang si Shen naman ay pumunta sa kulungan ng mga dragon upang ibigay ang Spirit Pearl sa anak ng hari nila. Bumalik ang eksena kay Nesha at ngayon ay malaki na siya pero limitado lang ang kanyang ginagalawan dahil sa barrier na nakapalibot sa kanilang bahay. Ginawa ito ng kanyang ina dahil natatakot ang mga tao sa kanya. Si Nesha ay walang ibang kaibigan kaya't ang nag-iisa niya lang na kalaro ay ang kanyang ina, pero sa sobrang lakas niyang sumipa ay kailangan magsuot ng baluti ng kanyang ina. Kalaunan may dumating na kawal at kailangan umalis ni Lady Yin kaya't si Nesha ay naiwan mag-isa sa bahay. Pero sa oras na yon ay nakagawa siya ng paraan para makatakas at pagdating sa labas ay ang gawain niya lang ay manakot ng mga tao. Pero sa sandaling sinabihan siya ng isang bata na siya ay demonyo, siya ay nagalit at sinubukan niyang saktan ang mga bata, buti na lang dumating na sina Taya at ang kanyang ama para pigilan siya. Sumunod na araw nang si Nesha ay nakatakas ulit, may napansin siyang nakalutang na scroll, agad niya itong hinawakan at bigla siya nitong himigup at napasok sa mundo kung saan kontrolado lahat ni Taya gamit ang kanyang paintbrush. Doon tinuruan ni Taya si Nesha ng teknik na mag-ibang anyo at nagdesisyon siyang matulog muna habang nagsasanay mag-isa si Nesha. Kalaunan ng paggising ni Taya ay na-master agad ni Nesha ang teknik sa isang araw lang at nagawa niyang linlangin si Taya. Dahil dito nagdesisyon si Taya na turuan pa si Nesha ng iba pang teknik na magagamit upang labanan ang mga halimaw para maligtas ang mga tao. Pero si Nesha ay tumanggi dahil ayaw niyang lumaban para sa ibang tao. Dahil si Nesha ay mabait naman noong siya ay maliit pa, pero siya ay kinamumuhian ng mga tao at ito ang nagudyok sa kanya para kamuhin din sila. Para makumbinsi si Nesha na manatili doon at magsanay, si Jing ay nagsinungaling at sinabi kay Nesha na siya ay isang Spirit Pearl na pinili upang labanan ang mga halimaw. Dahil dito si Nesha ay naniwala at nakumbinsing magsanay sa loob. Dumaan ang 2 taon. Si Nesha ay mas lalong lumakas sa mundong iyon, pero hindi pa rin nawala sa kanya ang likas niyang kasamaan, dahil wala siyang pake kung madamay ang mga inosente habang tinatapos niya ang mga kalaban. Kalaunan habang pinapagalitan, si Nesha ay nagawang manakaw ang brush at ginamit ito para makalabas. At sa sandali ding yun sa totoong mundo,
May isang halimaw sa dagat na pumunta sa lupa upang maghanap ng ibang pagkain, buti na lang dumating si Nesha at pinigilan nitong kainin ang isang aso. Nang napagtanto ng halimaw na wala siyang laban kay Nesha ay agad itong nag-anyong tubig at sinubukang tumakas. Pero kahit saan siya magpunta ay hinahabol siya ni Nesha, kaya't nagdesisyon siyang kidnapin ang isang bata. Si Nesha ay hindi na kayang habulin ang nilalang sa dagat, pero sa kasamaang palad ng halimaw, hindi pa rin siya nakatakas dahil biglang naging yelo ang dagat. Gawa ito ng isang taong nakasuot ng damit na puti at nakatakip ang mukha. Ito'y napakalakas dahil nagawa niyang iligtas ang bata sa loob lang ng ilang segundo. Pero nang tatapusin na sana ng tao ang halimaw ay pinigilan siya ni Nesha dahil gusto ni Nesha na maging bayani para maiba ang paningin ng tao sa kanya. Nilabanan ni Nesha ang tao at nagawa niyang tanggalin ang nakatakip sa mukha nito. Ito ay may sungay at may asul na marka sa noo. Siya si Ao Bing, ang anak ng dragon na biniyayaan ng kapangyarihan ng Spirit Pearl na ninakaw ni Shen. Habang nagpatuloy lang ang kanilang laban, hindi nila napansin na may kinakalat na mga bula ang halimaw sa kanilang paligid. Ang bula ay kayang maging bato ang madadapuan nito. Akala ng halimaw na katapusan na nila pero nagawa lang iwasan ni Ao Bing lahat ng mga bula at sinuntok ang halimaw sa tiyan para maligtas ang bata. Pero hindi niya alam na ang laway ng halimaw ay pareho din ang epekto ng bula, kaya't ang buong katawan ni Ao Bing ay naging bato. Ngayon ang natira na lang ay si Nesha at may naiisip siyang plano. Ginawa niyang kalasag ang katawan ni Ao Bing at tinalo ang halimaw, para kaawaan ay napilitan nitong ibigay ang panlunas para maibalik sila sa dati. Pagkatapos nito ay nagpasalamat si Ao Bing at ang bata kay Nesha sa pagligtas ng kanilang buhay at labis na ikinatuwa ito ni Nesha. Sa sandali ding ito ay nakipaglaro si Nesha kay Ao Bing at hindi siya tinanggihan nito, kaya't napaiyak siya dahil ito ang unang araw na may nakipaglaro na ibang tao sa kanya. Sa araw ding yun, sila ay naging magkaibigan. Binigyan ni Ao Bing si Nesha ng isang kabibi at sinabing dadating agad siya pag hinipan ito ni Nesha. Pagkatapos ay dumating bigla ang mga tao at binintangan si Nesha na siya ang nagkidnap sa bata, dahil sa mata ng mga tao si Nesha ay isang demonyo. Dahil dito hindi na natiis ni Nesha ang mga tao at nagawa niyang saktan sila, buti na lang dumating na si Tai at ang kanyang ama para pigilan siya. Hinawakan ni Jing ang kamay ng anak at nalamang hindi ito nagsisinungaling. Pagkatapos ay bumalik si Ao Bing sa kanyang ama at sinabi dito na meron siyang naging kaibigan sa lupa. Kaya't nagalit ang kanyang ama at sinabing itigil na ang kanyang kahibangan na makipagkaibigan, dahil ang lahi nila ay tinuturing na halimaw sa mata ng mga Panginoon at mga tao. Ang misyon ni Ao Bing ay pakawalan ng mga dragon sa pagkakakulong. Sinabi niya din sa anak na si Nesha ay ang Demon Peel at ito ang kanyang karibal. Sa kabilang dako, si Nesha ay masaya sa kanyang kaarawan na ipagdiriwang mamayang gabi. Siya ay gumawa ng imbitasyon para kay Ao Bing at agad niyang tinawag si Ao Bing. Binigay niya ang imbitasyon kay Ao Bing at inaasahan niyang darating ito mamayang gabi at hindi naman tumanggi si Ao Bing. Pagkatapos ay inutusan siya ng kanyang ama at ni Shen na patayin si Nesha para makuha niya ang loob ng mga tao at maiba ang paningin nila sa mga dragon. Samantalang si Nesha naman ay masayang naghahanda sa kanyang susuotin at sa sandaling yun dumating bigla si Shen. Sinabi nito ang katotohanan kay Nesha na siya ang Demon Peel na nakatadhanang mamatay sa ikatlo niyang kaarawan. Pagkatapos nito si Nesha ay agad pumunta sa kanyang ama para tanungin kung bakit nito nagawang magsinungaling sa kanya. At sa sandali din ito ay nagawa ni Nesha na alisin ang bilog na nakaselyo sa kanyang kapangyarihan. Ngayon ay wala na siyang kontrol sa kanyang sarili dahil nagawa niyang atakihin ang sariling ama. Agad pinahanap ni Tai ang bilog na bagay pero kinuha ito ni Shen na nanunood lang sa malayo na kasama si Ao Bing. Kalaunan hindi na masikmura ni Ao Bing na manood lang, kaya't nagmakaawa siya kay Shen at binigay naman ni Shen ang bilog para iselyo ang kapangyarihan ni Nesha. Nang paggising ni Nesha ay agad itong umalis sa lugar dahil hindi pa rin niya tanggap ang ginawang pagsisinungaling ng kanyang magulang. Pagkatapos ay nagpasalamat si Jing kay Ao Bing pero meron siyang napansin na kakaiba, kaya't hinablot niya ang tikip sa mukha ni Ao Bing. Dahil dito nalaman ng lahat na siya ay isang dragon at nalaman ding si Shen ang may pakana ng lahat. Dahil sa naririnig na mga salita at kasama na din ang pagdumi ni Shen sa kanyang isipan. Si Ao Bing ay biglang sumabog ang galit at dito sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para ilibing ang buong bayan gamit ang malaking yelo. Habang si Nesha naman ay nasa gubat, nalaman niya na si Jing na kanyang ama ay gustong akuin ang sumpa sa pamamagitan ng spell na kayang maipalit ang kanilang tadhana.
Bumalik ang eksena sa bayan kung saan sinubukan nila Jing at Yin na pigilan si Aobing ngunit wala silang laban. Buti na lang sa sandaling yun bumalik na si Nesha at nagawang iligtas ang kanyang ama't ina. Ngayon ang karibal ay nagsimula ng mag-away pero walang laban si Nesha dahil mas pinili niya na labanan si Aobing habang nakaselyo ang kanyang kapangyarihan. Nagawa niya namang saktan si Aobing at inisin dahil sa tinuro ni Taya na teknik. Kaya't si Aobing ay nawalan ng pasensya at agad siyang nagpalit anyo bilang isang dragon para itulak ang malaking yelo. Sa sandaling yun nagdesisyon si Nesha na pakawalan ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang bayan. Kalaunan na pagtanto ni Aobing na tinutunaw ng malabuntot na apoy ang kanyang yelo, kaya't nagdesisyon siyang tumakas pero nahuli siya ni Nesha. Si Aobing ay nag-iisa niyang kaibigan kaya't hindi niya kayang paslangin ito. Sa sandali ding yun ay oras na ni Nesha para harapin ang kanyang tadhana, pero tanggap na ni Nesha ang kanyang kapalaran kaya't sinunog niya ang spell na binigay ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanyang magulang sa lahat ng ginawa nila. Ngayon ay unti-unting umaangat si Nesha sa himpapawid at biglang tinamaan ng kidlat. Bilang kaibigan, si Aobing ay sinubukang tulungan si Nesha pero hindi niya magawa, kaya't sinamahan niya na lang itong harapin ang kamatayan. Nang maghawakan sila ng kamay, nabuo ang isang malakas na enerhiya na kayang kontrahin ang kidlat, pero ito'y panandalian lang dahil mas malakas pa rin ang sumpa na binigay ng kataas-taasan. Bago pa sumabog si Aobing at Nesha, si Taya ay nagdesisyong iligtas ang dalawa sa pamamagitan ng isang lotus. Bagamat sumabog man ang kanilang katawan, nagawa namang maligtas ni Taya ang kanilang kaluluwa. Natapos ang pelikula kung saan ang lahat ng mamamayan ay lumuhod bilang pasasalamat sa ginawang pagligtas ni Nesha sa buong bayan. Doon po nagtatapos ang pelikula, at kung nagustuhan nyo ang panunood ay huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking i-upload. Maraming salamat.